Makinig ng mabuti sa guro. Manalinig na linis sa classroom. Iwasan ang pag-uusap habang natuturo ang guro. Makakita ng respeto sa lahat ng tao sa loob ng classroom. Makakita ng aktibong pakikilaw sa klase. Matanong kung may hindi naiintindihan. Naiintindihan ba? Opo. Sa gawain mo natin ay natawag natin itong dictionary. Kung saan ay kapag natin ng klase ng dalawang pagkat, ang guro ay magbibigay ng masita at kailangan itutuloy ng isa sa mga representa sa whiteboard. Kapag sinabi ng mga guro ng go ay dapat magsisimula na sila mabuhin. Kung sino yung grupo na mauna siyang mananalo. Sino yung unang grupo at ito yung sino yung salami? Sino yung pinatakot mo? One, nandito sa mga video. three, go!
Balitik. Ito yung mga layunin. Ginoong Jeffrey. Layunin, pagkatapos ng aralin ng mga mag-aaral ay nasahang kuha nakikilala ang mga nobela sa panahon ng ilaw at paligid, natutukoy ang mga katangiang pampalikitan sa panahon ng ilaw at paligid, panghuli ang nakabasa at nakasusuri ng halimbawang nobela sa panahon ng ilaw at paligid. Ang panahon ng ilaw at paligid ay nagsimula noong taong 1922. Tinatawag na panahon ng popularisasyon at nakilala ito sa tawag na akong ng Diyos. Sa panahon ito ay patuloy pa rin pinapulihan daw ang mga magbabasa mga kwento na tungkol sa pag-ibig. Ang maikling kasa ay nagkaroon ng pagbabago dahil sa parulang ito na ginawa ni Ludo. Sa pamamagitan ng parulang ito, simula ni Eduardo sa pamimili sa palagay niya ay pinakamagaling ng kasa ng mga buwan at sabon. Si Alejandro Pinabadilla naman ay pagtuwag ni Eduardo del Mundo sa kanyang misyon na iangat ang tasong-ikling katha sa pamamagitan ng talaang usaw. Kinilang katuwag ni Alejandro Pinabadilla para mas maging maangat ang kanilang misyon na itaas ang kanilang ang paglabas ng liwayway noong taong 1922 kung siya ay higit sa lahat ay nagpasigla sa mga sangay ng Partikong Pilipino, lalo na sa mga turahan. Sa nobela, ang pagbitaw ng mga liwayway sa panahon ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga novelista na makapaglathala ng pagbalugtong-lugtong kanilang mga isimulan. Ngunit dahil sa mga pagpiling ginawa at bibigay ng satiwalan sa mga mariligid ng mga iklim at tanong taon, hindi kaanong naging sigla ang pagtanggap sa nobela. Diba sa nobela ay parang unang pasok ay parang hindi ba nagiging katagap-tanggap sa mga tao kasi mas nagiging nahikaya sila sa maisling kwento. Hindi naging maulat daw ang nobela at dahil na ang mga nobelista na sumugat na tula at maikling kwento. Halimbawa ng nobela sa panahon ito, Mutyang Baliwa, itinapon ni Rosalia Aguinaldo at ang pagmamahal ni Eugenio Esapo. Maraming mga manunulat sa panahon ito sa panahon ng Amerikano, ngunit itong dalawa ay mas naging tanyag ng mga akta na manunulat. Halimbawa na naman ng nobela ang pangnaman ng naman. Halimbawa, nobela sa panahon ng ilang alphabetics. Ang magmamanilaw ay ito yung ginawain, Eugenio Esapo. Ang ibig sabihin nito ay ito'y parang namumukod na bituin sa mga itak ng liwayway na tuwing Huwebes ng hapon ay inaabangan ito ng mga tao. Dahil ito ay inaabangan nila ng buong pananabik sa mga tahanan, sa mga pagkawaan, sa mga pamilihan, at sa lahat ng halos ng mga katauhan. Tapos sa katauhan, tinura nito ni Esperanza Cruz. Ang ginawa lang ni Eugenio Esapo na ang pagmamani ay parang mas naging tanyag kasi mas ito ay inaabangan ng mga tao sa tahanan o sa mga pagawaan, lalo na sa mga pamilihan. Eugenio Esapo ay isang novelistang Pilipino
at manunulat din ng isang maikling kwento at tula. Ang nobelang ito ay nanalo at nilathala sa mga siniwayway noong 1924. Subaybayan ang bumasa noong dekada 1920 kapag sabay ng masalimuot pag-ibigan ng magkasintahan. Ang pag-ibig ay katami-kami mula imposible at isang pag-ibig ng milagro. Kaya ang lingkod ni Dr. Sharon Concepcion Ansola. Okay na. Mapapasa sa kanila ang mga pangyayari hindi kapalipaniwala kung magtataguin ang pangyayari ng tunay ang pag-ibig. Nauutan ng puso ang isip ng tao, papataya ang magbibigay ng umibig ng sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng anak. Ang gulay-gulay ng tao na nangarap at nagmamahal ay maaaring tanggapin at paliwalaan katulad nitong umaasang mga buhay. Nakikita nito ang iba't-ibang antas ng pag-ibig na pinakahubog ng nobela. Ano yung halimbawa sa mga pinapakita nito? Ibig na pinakahubog ng nobela. Halimbawa. Pag-ibig ng magkasintaang pinalayo sa atin ng malita at pag-ibig ng amain sa anak-anakan, pag-ibig ng isang lalaki sa maginang kapwa minahal, at pag-ilog sa taong ko, at pag-ibig sa mga tunay na magkulang, pag-ibig sa kasintahan, pag-ibig sa anak, at pag-ibig sa iba't ibang karelasyon, at sa pag-ibig sa Diyos. Saan kayo napabilang? Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Or pag-ibig sa iba't ibang karelasyon. Wow. At ang kabilang ito na pinamagalang ang pagmamahalin na sinulat noong 1954 na Julian Rizal ay tungkol sa ibang kapalaran ng mga mag-inang sinaghiwalay ng pag-anak, ngunit ito ay pinagtagpo dahil sa isang lalaking kanilang pinibig. Ngayon ay bibigay ako ng gawain tungkol sa nobela. Ito yung panuto. Pagdating ng klase sa apat na grupo, ang bawat grupo ay bibigyan ng isang kopya ng isang buod ng nobela. Tukuyin ang mensahe ng kwento at ilala ito sa graphic organizer. Pagkatapos, i-presenta ng grupo ang mensahe ng kwento sa graphic. May 2 minuto lamang ang nakaraan. Ito yung malawak ay unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, at apat na grupo. Ang ngayon ay magsimula na kayo.